Dadalaw kayo sa may sakit. Lalo't may pera kayo. Alam nyo, lalo na kapos, dumaan muna kayo sa kaheran ng ospital. Magkano na po ang balance as of this minute ni ganitong pasyente? Babayaran ko na po. At pagpasok mo doon sa kwarto, ang dala-dala mo resibo. Bayad na kayo up to today. Di ba ang saya na dala-dala? Kesa kung isang bulaklak na nakakahika. May tala ka o kaya binayaran mo ng konti. Kasi kayang-kaya natin gawin yun. Minsan hindi lang tayo sensitive. Hindi lang natin naiisip na dapat gawin. Pupunta ka sa mga lamay, magdala ka ng 20 siopaw. Kahit man lang konti, may maipakain doon. Huwag naman isang balding biskwet kasi nakakauhaw kainin yun. Pero kung yun na na-afford mo, pwede rin. Kung gusto natin mga kapatid, wherever we go, we can be a blessing. Dispenser of blessing. At ang makikita mong himala, ganito. Ang Diyos pala, pag may ginagawa kang little, pinaparami niya talaga. Parang yung bata na binigyan niya yung konting tinapay niya at konting isda, ang dami na pakain, just because He was willing to give it. Pag willing tayo, marami tayong makikitang himala. At tulad nga ng inidiin natin, the jars were originally meant for just religious ritual, but now they were used for practical purposes na nagpapasaya. Jesus was turning the old religious jar into a new spiritual jar, containing and dispensing the new and superior wine of God's love, kindness, and generosity. Revolutionary ang mensahe ni Jesus. Hindi masaya ang Diyos sa langit sa sitwasyon ng mga tao sa lupa at sa pagpapahirap sa kanila ng kanilang mga relihiyon. Kaya ipinadala si Jesus para ituwid ang baluktot, liwanagan ng madilim, pasayahin ang mga anak ng Diyos. Jesus was turning religious ritual jars into a spiritual instrument of love, of mercy, of tenderness, and love. And Jesus was turning ritualistic religion into a practical movement of love. And remember, as if this is not obvious, that was the first miracle. Yun ang panganay na himala na dapat should inform all other spiritual realizations. It was very highly symbolic. Not to mention that it was also very practical. So a lesson for us is to turn religion into a useful and functional tool in satisfying practical daily needs of people. Ibaba ang langit, dalhin sa lupa. Kaya itinuro ni Jesus na dalangin, mapasa amin ang kaharian mo. Masunod ang loob mo dito sa lupa, gaya ng nasusunod yun sa langit. Hindi pinagpray na dalhin niyo po kami sa langit. Matagal pa yun. Ang prayer, mapasa amin ngayon na ang kaharian nyo. Masunod dito ang inyong mga patakaran, ang inyong mga katuruan, di para na rin kami ang nasa langit pag naging ganon. Yan ang kahulugan ng panalangin. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hindi sinabing bring us to heaven, but bring heaven down to us. And it happens when there are people like Mary, like the servants, and of course, by the power of Jesus. James 1:27. Ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan. Ang tunay daw, dalisay, sakdal, malinis, kaibig-ibig na relihiyon ay pagpapaginhawa sa mga nahihirapan, pagpapasaya sa mga nalulungkot, pagpapakain sa mga gutom, pagpapalaya sa mga bilanggo, pagpapaluwag ng dibdib ng mga nasisikipang huminga, pagpapasaya sa tao. High religion yun. So share, teach, articulate, and exhibit your faith through acts of kindness and consideration to other people's happiness
and well-being. Pasayahin yung mga tao na malungkot. At kung masaya na sila, huwag kayong killjoy. High religion wants people to be rested, relaxed, happy. High religion is not killjoy. It's not a spoiler of people's fun tulad ng akala ng iba. So be a merry, be sensitive. Sino ang mga bisita nyo sa inyong buhay na may kakapusan, kasalatan, na through your intercession, through your practical help, could be reached by the love of God?